Disclaimer, these videos used in this live stream are publicly available. All commentary, assessments, evaluations, and opinions are provided solely for discussion and educational purposes based on the context of the videos. I am not a lawyer and nothing I say should be considered legal advice. If you need legal advice or assistance, please consult a qualified legal practitioner directly. I am not responsible for any comments, opinions, or statements made by viewers in the live chat. If you enjoy the live stream, please don't forget to like, mga kapatid, like. Okay, like. Don't forget to like, share, hype, subscribe, and hit the notification bell to stay updated with future live stream. Thank you for your support. 'Di ba? Kung gusto niyang lumaban sa matubang, okay? Kung gusto niyang labanan yung mga matubang at saka yung foundation, sana sarili na lang niya, wag na siyang magbanggit ng iba at tupagin niya muna yung kasong sinampa sa kanya kung sakaling meron. Wag na siyang magsali-sali ng ibang tao para gawing idedepensa niya at gagamitin niya sa tao kagaya mi, like me. 'Di ba? Hindi niya na kailangan akong itatag, hindi niya ako kailangan paulit-ulit na sinasabi sa comment section nang bibiktima ka. O binibiktima mo sila sa pamamaraan mo na paninira sa kanila na dati naman ginagawa mo yan. Nagcha-charity ka pa nga dati nung nandiyan ka pa sa Kalingap eh. Bakit ngayon hindi? 'Di ba? Ikaw ang gumawa lahat ng kalukuhan, kababalbalan mo. Ngayon ipapasa mo. Tapos gamitin mo pa yung pangalan ko na itinatagtag mo pa ako dyan sa Facebook ko about what I said before. And that's been past so many years, kapeste. Okay? That's already irrelevant and you cannot even use that. Hindi mo yan pwedeng gamitin sa korte. Okay? Kasi ang hinahanap nila dito ay yung totoong ginawa mo, the crime. Okay? Yung crime na ginawa mo. Yung pang-aano mo, pinangwawalang hiya mo, hindi lang sa pagkatao nila, pati yung foundation na kasi audit ka ng audit, pero hindi mo ino-audit yung sarili mo? Ano ka? Ha? Hindi ka naman yata ano? Hindi ko naman pwedeng sabihin na tulog ka. Natutuyo na ba yung utak mo dahil kadadaldal mo dyan? Sa bagay noon pa nga, hindi pa nga tuyo yung utak mo eh. Pero ngayon masasabi ko na sa'yo na natutuyo na yung utak mo kasi alam mo, bawat nagsasalita ka, you're losing, a lot of water in your body kasi ang katawan natin ay mas marami ang tubig. Kaya dapat sa 4 hours mo yan, believe nga ako, hindi ka na de-dehydrate. Hindi ka na de-dehydrate kasi lagi kang nagsasalita, hindi ka na de-dehydrate, hindi ka pa yata umiinom. At the same time, buti hindi naninigas yung dila mo. Dalagang bilib na bilib ako sa iyo. Ang ano talaga ng iyong bunganga, ano doon, nasa policy yun. Kaya nagtataka ako, yung GCash, kung bakit sa iba-ibang mga nagpapadala sa'yo, bakit hindi pa sila hindi pa sila nagkakaroon ng alert. Okay? Kasi dito, once na gumamit ka ng ganyan, ang daming requirement mga kaibigan. Pag nagpadala nga lang ako sa kamag-anak ko, tuturuan kita Ako magle-lecture na naman sa'yo, kapiste. Ano ka kasi, masyado ka kasi mapagsamantala eh. Okay? Sige, ituloy natin. Pinalabas nila, nang walang sumuporta sa akin, na meron daw kaming, sabi ni Melody Show, PH, nagkausap pala si Harriet Episode, na content lang ang gagawin nila. Well, hindi to content para sa akin. Hindi ako tulad ng scripted. Yung mga pinagagawa nyo dyan, sa mga issue. Sus, Ginoo po, bumubula ang bugig. Bumubula ang bibig nito, bumubula ang bibig. Grabing bumubula talaga mga kapatid. As in talagang bumubula ang kanyang bibig! Okay, bumubula talaga yung kanyang bunganga. Ito muna si Mrs. Sano, sa nasa utik pa po yun. One officer ko sa Bong School. Nasa Bopil. Ano ba yun? Ayun, naglilikom ng pera, wala naman sa pina, walang kaso, patay. Yatay. Tingnan natin tignan ko yung yung pinakita niya yung thumbnail ko dito.
Ito, pinapakita niya yung si Rab. Okay? Yan nga natin yung pinakita niya si Rab. Totoo naman talaga na sa kalingap ka talaga nagkabahay. Di ba? Tingnan mo yung mga pinaggagawa mo, malapit ka na talagang lumuhod. Ha? Kumbaga, hahalakhak na ang mga tala. Pinapakita niya yung niya. Kailangan ko malaman sa NTC, yung mga transaksyon na ganyan. Alam ko may kasing ganyan eh. Pwedeng yan sa NTC. Alamin yung ng GCash nila sa Globe. Kasi under silang NTC eh. Okay, under sila ng NTC. Pag nag-change na ako ng camera, pag nag-switch ako ng camera. Ito. Ano nakalagay dyan kay Marilyn Pablo? Court of law, case filed against Papeste. Ito. Ito, tignan nyo to ah. Ito, le-lecturean natin to, kumag. Itong kumag na to, ito pala. Sige, game. Okay, shoutout po sa inyong lahat dyan. Obsessed siya sa kay Kalinga Prab. Okay, ito. Pagka nag-change na ako ng camera. Ang sinabi ko, et al. Pinapakita mo? So talaga kapisti ka talaga. Et cetera ang pinagsasabi mo. Sabi ko, et al. Hindi niya alam. Oh my God. Sige. Dahil sa bobo, nandito, kinuha ko yung cellphone ko kasi nandito yung thumbnail na yan eh. Bobo! Et al daw. Ay, et cetera. Pakinggan natin ah. Pakinggan natin ulit. Okay, wait. Ay, naku. Pagka nag-change na ako ng camera, pag nag-switch ako ng camera. Okay na! Ito. Ano nakalagay dyan kay Marilyn Pablo? Ano? Basahin mo, kapisti. Ay, eto ba yung sinasabi nyo na walang alam sa loob ng korte? Walang alam sa batas? Yung et al ginawang et cetera? Ay, naku, yung et al. Ano bang et al? Ano ba ang et al? Baka lecturean kita ngayon. Kapiste! Naku po, tawag-tawa talaga ako. Sige, tingnan natin. Court of law, case filed against Papeste, Salcedo, etc. Et cetera? Ay, hindi ganon. Ang et al, kapiste? Explain ko sa'yo, et al, in short for the Latin phrase, et ali, or alia jet, or alie, alia et alie, depending on context which means and others. Hindi et cetera, bobo, others. Ano bang et cetera? Ay, naku po. Hoy! Di ba mahilig kang magsabi na Google ako? Bakit hindi mo hindi mo ginugol? Hindi ka naglaan ng hindi ka naglaan ng panahon para, wait lang, hindi ko, para hindi nagmo-move yung mga, niya eh. Hindi ka naglaan ng panahon para i-google ko anong ibig sabihin ng et al? It's a legal term, fool. My God, dito mo talaga, pinapaano mo lang na talagang ikaw ay nagmamagaling. Sinabihan mo na ako lahat-lahat ng Google. Napatawa ako rin sa sinabi niya na et cetera. Ang et cetera, like sample, example, Kapisti, Salcedo et al. Means Smith and other co-authors. Others co-authors. Yung mga ibang akusado, yung ibang co-author sa pangbabalahura ng kalingap. Yun ang ibig sabihin ng et al. et.al. Ay, naku, Diyos ko nun. Ano pa siya? Mga nakalol. Adi, lang sumagi ng press or ba? Ay, diba? Instead of writing,
Instead of writing Smith, Jones, Brown, Taylor, and Lee, and citation might simply say Smith et al. Parang ikaw, sa sulat lang nila doon dahil hindi ko alam kung anong, hindi ko alam. Hindi ko sure kung anong ginawa ni Kuya Bala. Hindi ko sure yung ginawa niya kung joint yon, kung joint complaint. Pinag-isa niya lang yung complaint. So, ang ibig sabihin nun, kagaya niyan, para ang cyber libel nyo, ikaw, parang ikaw, okay? Ito pa tong camera ng, parang ikaw, dahil nag-post kayo pareho ni Salcedo, sabihin niya doon, Peoples of the Philippines versus, okay, yan ang makikita mo doon, kapeste. People of the Philippines versus, kapeste, Salcedo, sino pa yung mga ibang kinasuhan nila, et al. Hindi na pwedeng ilagay lahat yung mga pangalan nyo doon. Okay, yun ang ibig sabihin ng et al. Sa case. Miss Alberta, hello, my God. Alberta, saan po sa Mindanao? Hindi et cetera. Okay? Anong et cetera? Nagbabanghin. We are not talking about bagay here. Okay? Things. We are not talking about things. Okay? So, according to Smith, example, in a sentence, according to Smith et al., regular exercise improve cognitive, cognitive function. Ganun yun. So, in this example, Smith is the first author. Ikaw yung first author kasi, ewan ko kung sino ang first author sa inyong dalawa, si Capisti o si Salcedo. Diba? And et al. Indicates there were additional authors. Yung mga pangbabalakuran nyo sa kalingap. Hindi et cetera. Hindi mo pwedeng gamitin ang et cetera, sa kaso. It should be et al. Co-authors, yung mga ibang mga akusado, yun ang ibig sabihin. Ano ba ang ibig sabihin ng et cetera? Explain. Paano yun magkakaroon? Ayun yun, Lord. Paano magkakaroon? Na-mention na ni Kuya Mal ang ina daw ni Salcedo at Capeso ang pwede na? Okay? Ganon yun. At Ella, okay lang po na magpalipad sila doon kasi at least dyan na po kaya. Pa po kayo ni Ma'am MP kahit kay TQ andoon yung ninang din na isa medyo active na rin ulit. Talaga? Hayaan mo lang. Walang alam yan. Si Pisot Panira lang sa Kalinga po. Hindi nila alam. Ganito yun Okay, ganito yan. Okay? Pwedeng, hindi natin pwedeng hindi pwedeng ipalit ang et cetera sa et al. Kapeste makinig ka. Total, lagi mo akong sinasabing, okay, dito kasi medyo natututo. Ito isi-share ko lang, okay, sa case. Okay, ganito yan. Hindi pwedeng ipalit ang et cetera sa et al. Magkaiba ang gamit nila. Makinig ka kapeste, ang et al. Latin para sa and others. Okay, ginagamit ito para sa mga taong halimbawa, mga co-authors, mga akusado, mga nasasakdal o iba pang individual. See? Ganun yun. Ipalitan mo nga nila ng kasasado. Halimbawa, Capisti, Salcedo, halimbawa, Capisti et al. So meaning, ikaw yung main author. Ikaw yung main author, hindi ko alam kung sino sa inyo yung pinaka-main author. Dahil matagal niya si Salcedo, ikaw bago, pero mas malaki, mas marami kang upload. Kasi minsan nagse 7 times ka, 3 channel ang ginagamit mo, iba pa yung Facebook mo na 3 din. Okay? So, hindi ko alam kung sino yung main author sa inyong dalawa. Okay? Kasi wala naman akong hawak na complaint laban na na-file sa inyo. So, let's say Capisti, Eric Leonardo et al. Equals, ano yon? Equals, Eric Leonardo, aka,
Ha? Kapisot, kapisumix. Ha? Ganun yon. Kapisumix. Ano ba yung isa niya? Kapisot. Ha? Lahat yan. Okay? At ang iba pang tao, ginagamit ito para sa mga bagay, halimbawa, and so on. Okay? And so on. Natatawa talaga ako dito. Ay, nako, Bisdit. Ha? And so on. Okay? Natatawa talaga ako sa inyo sa mga comment nyo na to. Okay? Okay. At iba pa, ginagamit ito para sa mga bagay, halimbawa, o item sa isang listahan. Okay? Ang et cetera naman, ha? Ang et cetera naman ay, ano? Ang halimbawa ng et al. Yung Juan de la Cruz at ang iba pang tao. Ang et cetera naman, okay? Latin para sa and the rest. Okay? And so on. O at iba pa. Ginagamit ito para sa mga bagay. Sabi ko na nga mga bagay, things. Halimbawa o item, isang listahan ng mga pautang mo, mga listahan ng mga plastic mo, kapiste. Yun ang et cetera. Yun ang et cetera. Ha? Hindi para tumukoy sa mga tao bilang mga partido sa isang kaso o bilang may akda. Halimbawa, nagdala siya ng lapis, papel roller, etc. Nagdala siya ng lapis, papel roller at iba pa. Nagdala si Kapeso ng plastic, tabo, washing machine sa customer niya, ganon, etc. Ibig sabihin, mga bagay yun, mga bagay. Puti ka. Sa legal na akademikong konteksto, kapiste, people versus Eric Lianado et al. Ganun yun. Tapos, kung halimbawa hindi nila alam yung mga ibang akusado, pwede nilang sabihin John Doe. Ha? Halimbawa, ano ka? Mahirap kang hanapin. Pwede silang magsulat ng mga iba-ibang pangalan, pero dudugtangan nila ng John Doe. Natututo kayo sa akin, ha? Tanga rin lang. Bayaan mo siya, okay? Hindi tama ang peoples, okay? Hindi tama ang people versus people of the Philippines versus Eric Lianado, etc. Dahil ang etc. ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng mga tao. Ay hindi ginagamit bilang pamalit sa mga pangalan ng mga tao. Yun. Kaya ang et al. Kapiste, at ang iba pa, na mga tao. Ang et al. Ay at ang mga iba pang mga tao, etc. at iba pa na mga bagay o halimbawa. Okay? Ginawa mo naman bagay yung mga kasamahan mo. Stupido ka talaga. Wala ka talagang alam noong ka pa. Ha? So let's say, nag-file ka ng case. Tapos ang dami, lahat ng yung mga pangalan mo, Eric Lianado, Eric Kapiste, o Eric Kapisot, Eric Kapeso, Mix Vlog, dinudugtungan nila ng John Doe. Ibig sabihin, lahat ng ginamit mong pangalan ay ano yun? Pwede pa rin nilang nag-e-exist yun. Pag nilagyan nila ng John Doe doon sa dulo. Okay? Gusto mo i-explain ko sa'yo? Let me explain it to you para malaman mo. Diyos ko Lord. Hindi ako nag-google Ba't naman ako mag-google? Ay, dami siguro pera kaya support sila sa Kapisto. Bayan mo sila. Okay? Diba? Yun. John Doe. Baka hindi pa niya alam yung spelling ng John Doe. Angelica Tibresa, hello. Ay, nako. Hindi mo alam yung spelling ng John Doe? John Doe. Tama ka dyan. Yung mister na nagpauto kay Boy Ipis. Okay? So, okay? Okay?
So, ganito yan, kapisti. Ha? Ang John Doe, okay, ay isang placeholder name na ginagamit kapag hindi pa alam ang tunay na pangalan ng isang tao o may mga hindi nakikilalang akusado o respondent. Kaya minsan, naglalagay ka ng John Doe. So, ibig sabihin, hindi porket hindi nila alam yung tunay mong pangalan, ay hindi ka na pwedeng pailan ng kaso. Yes, they can still do that by adding the name of John Doe. Okay, John Doe. Ha? Yan ang additional knowledge, mga viewers mo adding. Thanks for sharing. Yes, John Doe po, ganito yung John Doe, ah. I-type ko dito, ah. Gamitin ko yung account ng ate ko, John Doe. Kasi ito yung ginagamit ko, eh. John Doe. Ayan, nandyan sa, nasa, dyan po, yan po yung Ang John Doe po ay isang placeholder na ginagamit kapag okay? Okay lang doon si Malu. Bakit ano ba yan? Di ko alam yan. Di mo alam yun, sir? Kasi nga nagtatrabaho ko sa dati, di ba? O hanggang ngayon nagtatrabaho ako. Kaya alam ko yan, okay? Ang John Doe ay isang placeholder name na ginagamit kapag hindi pa alam ang tunay na pangalan ng isang tao o may mga hindi pa nakikilalang akusado o respondent. So, yung mga babalahura dito, yung mga nagko-comment na sobra-sobra, pwede nilang ilagay yon. Kagaya, halimbawa, ginagamit ni Kapisti, hindi pa niya hindi nila alam yung buong pangalan niya, pero meron siyang identity, meron siyang pagkakakilanlan. Ilalagay nila yung John Doe, okay? Ganun ho yun. Kung alam na ang tunay na pangalan ng tao, karaniwang ginagamit ang tunay na pangalan at kung naaangkop ang mga kilalang alias sa halip na John Doe, okay? Kung ito naman ay talagang kung alam na yung tunay na pangalan, ha? At kung naaangkop ang kilalang alias, hindi na yon nilalagyan ng John Doe, ha? Or sa halip na John Doe, okay? Kasi minsan ganito, halimbawa, ako, ang pangalan ko ay Marilyn Pablo. Alam na nila, di ba? Tapos ilalagay nila yung alias ko. Wala naman akong alias, mga kaibigan. So ngayon, yung alias na ilalagay nila sa akin, sabihin natin, AKA Mar, ganon. AKA Mar ako. So hindi na yung gagamitan ng John Doe kasi nga, yun familiar na yung ko yung pangalan ko kilala na yung pangalan ko, nilagay na rin nila yung alias ko, so okay na yung AKA ko, pero at this time, kung merong mga hindi pa pagkakalinlan, halimbawa, John Doe ay isang placeholder name na ginagamit kapag hindi pa alam ang tunay na pangalan ng isang tao. Halimbawa, meron silang mga kasama na hindi pa alam ng mga hindi alam yung mga tunay na pangalan, idudugtong lang nila yung John Doe. Diba? Ganun yun, di ko alam yun. Nadismaya na po ako kay mo. Ay, bayaan nyo na yun, madam. Yun nga eh. Ewan ko sa kanya, bahala sa buhay niya. Hindi ako niyan. Okay, nakikilalang akusado o respondent. Kaya may John Doe. Now, alam nyo na. Kaya si Kuya Bal, yung mga hindi niya kilalang mga tao, pwede pa rin niyang ilagay yung John Doe. Yung sinasabi sa akin yung Eric na yan, how could I know all of this word kung hindi ako nagtrabaho sa ganyan? Diba? Kung wala akong background. Kung maraming alias ang isang tao, maaring ilista mga ito bilang aliases, aka /unknown as. Hindi dahil automatikong magkakahiwal silang tao. Okay? Hindi sila automatikong magkakahiwala yung isang tao basta ilista mo lahat yung mga aliases niya. Ganun po ang pagpapile ng case. Okay? Yung Peoples of the Philippines, yun kasi nakalagay doon People of the Philippines. Pag nasa court na, People of the Philippines. Pero pagdating sa prosecutor pa lang, pangalan pa lang yung nakalagay. Okay? Ganito kasi yan pag sa nasa court. Okay, nasa court, people. Hindi pa ako pwedeng magsalita dito. Of the Philippines. I-type ko Philippines. Ganito po ang format niyan. Versus, ganon. Ha? Halimbawa, Smithley. Okay? Baliktad sa'yo, te. Okay, Smithley et al. Ganito yan. Ha? You're talking to me? And John Doe. Ganito po yan.
So yung mga akala nila hindi sila makakusahan dahil hindi nila alam, hindi totoo 'yan. O ganito po 'yan ganito po 'yan. Ay, paano ba natin ipin 'yan? Okay, ganito ho 'yan. Ganito po 'yan. Okay, para may alam kayo. So alam nyo na kahit hindi mo alam yung totoong pangalan niya, ay pwede mo ilagay mo yung John Doe para habang nag-aano ka pa. Naglobat kasi yung aking Yan, ganyan. Ganyan po, Manang Nora. Okay? Ayan. John Doe et al. Ang subject. Et al. John Doe. Hindi, kasi nga, kaya ko sinasabi ito, kasi nga po, binasa niya kasi yung sinabi ko, et cetera. Hindi yan et cetera. Ano ba naman? Hindi yan et cetera. John Doe yan. Ano ba? Ay, naku po. John Doe. Okay? John Doe meaning yung hindi mo pa kilala yung tao. Okay? Hindi mo pa alam yung pangalan ng isang tao. Okay? Litin natin yung sinabi niya. Tanga kasi ito Bubo kasi. Oh, ito na. Loading pa rin doon sa tablet ko. Oh my goodness. Pero okay naman dito sa aking harapan. Oh. Ayun, okay na. Nawala yung loading yata eh. Okay na, alright. Okay na. Nawawala pala pagka nag-change lang ako ng camera. Oh, pag nag-switch ako ng camera. Ayan na. Oh, ito. Oh, ano nakalagay diyan kay Marilyn Pablo? Ano? Court of law. Case filed against Capeste, Salcedo, etc. Oh. Et cetera. Ginawa niyang bagay yung et al. Okay? Ginawa niyang, tama po si Miss Marilyn siya. Ano po? Ginawa niyang bagay yung tao na kasama niya. Hindi yan bagay. Okay? Hindi bagay. Yung mga tao dyan o halimbawa. Okay? O extra. Na hindi niya alam ang et cetera. My God. Halimbawa, nagdala ako ng pagkain. Okay, nagdala ako ng suklay, ng lipstick, mga ganun, et cetera. Tingnan mo lang ang anuhan nito. Hindi mo pa pala alam. Salita kayo ng salita sa akin ng attorney Google, pero hindi nyo alam ang ibig sabihin ng ng et al. Oh my God, nakakatawa naman kayo. Oh. Tapos sasabihin nyo, walang nakafile sa akin na kaso? Oh. Ito ang sagot ko sa iyo dyan. Sasabihin nyo, walang nakafile sa akin na kaso. So, nag-refer ka. Nag-refer ka sa thumbnail ng mga ibang tao. Nag-refer ka sa thumbnail namin. Ha? Ano ba dapat ang ginawa mo bago ka nagsulisit? Ha? Dito lang talaga na talagang ay napaka-ignorant. Hindi ito ignorance. Ha? Hindi ito ignorance. Okay? Dito, hindi mo pwedeng, gamitin as evidence or gamitin, na iyong material ang aking thumbnail o thumbnail ng mga ibang tao mo. Alam mo ang proper na ginawa mo dapat pumunta ka sa mismong Office of the Prosecutor kung saan nakatira si Bal Santos Matubang at doon mo verify kung totoong merong nakapile sa'yo. Ganun katanga. You know why I know? Because that's part of my job. Pumupunta ako sa iba-ibang mga korte para mag-follow up, mag-verify, mag-attend. Nakarating pa ako ng Davao para i-verify kung may talagang totoong nakapile para kunin yung mga case filed sa mga client namin dati. Nakarating pa ako ng Cotabato para kunin yung mga complaint. Para makuha ko yung mga reklamo. Okay? Kaya hindi mo ako pwedeng, gamitin as as a material. Okay? Kaya sabi ko nga sa'yo, kung meron kang mga kabalbalan, gumawa ka na ng kalukuhan ng sarili mong problema, dapat huwag kang gumamit ng ibang tao. So dito pa lang, hindi mo pwedeng gamitin na defense yan. Kasi dito mo lang mapapatunayan nga talaga na talagang ikaw ay naku, ayaw kong tignan yung mukha nito, nakakabwisit. Itaas ko muna, di ba? Ganun ka, akala ko ba matalino ka? Di ba? Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba matalino ka? Bakit nag-refer ka doon sa thumbnail ko? At yun ngayon ang ginagamit mo para ikaw makapag-likom ng para mag-materialize yung pagsusulisit mo. Di ba napaka-obvious? Obvious na gumagamit ka ng mga ganito, estratehiya mo para makalikom ka.
Ha? So ito, lumalabas ito na nang-aano ka, nanloloko ka, fraud. 'Di ba? Kasi ginamit mo yung mga thumbnail niyan, yung mga rebuttal sa para lang maglikom ka ng pera. Ha? Hindi mo pwedeng gamitin 'yan. Alam mo kung bakit? Kasi ano lang 'yan, okay? Hindi yan verified facts. Hindi yan verified. Dapat ang ginawa mo kung talagang ikaw ay matalino, ito tuturuan na kita. Kasi yun talaga ang process, ang step. Dapat pumunta ka mismo doon sa prosecutor's office or pwede kang tumawag. Tawagan mo yung mismo doon sa office of the prosecutors. Doon mismo kung saan doon sa office at doon nila itanong mo doon, i-verify mo doon kung meron bang na-file na case against you. Tapos sasabihin nila kung kaninong fiscal yon napunta. Ha? Ano? Hindi mo alam. Kasi nga, nagpapaano ka dyan, ha? Dahil ginagamit mo yung mga yan, abay dito, maliwanag na ikaw ay nanloloko. Di ba? Hindi mo pwedeng gamitin yan, kapeso. Hindi kami korte. Okay? Hindi yan korte. Okay? Thumbnail lang yan. Ribat sa'yo yan. Kasi mahilig ka kasing manggamit ng tao. Kaya kung ano man ang yung ginagamit mong thumbnail ko, dahil ako ay pinost mo ako doon sa Facebook mo. Okay, sa Facebook page mo, na bakit hindi mo kayang lumaban ng sarili mong laban. Okay? Yun ang problema sa iyo. Tuloy. Nakita niyo lang na, na may nagbibigay sa akin ng suporta. Ay, malinaw dyan sa mga reactor niyo. Ang sabi ng mga reactor niyo, case filed. Oh. Diba? Gusto niyo lang napalabasin na walang tumulong sa akin. Oh, no. Reactor? Malinaw sa reactor nyo? Kailan pa lumipat ang korte sa reactor? Dito na lang, yung mga reasoning mo, yung mga alibay mo ay napakawalang walang basis. Okay? Walang basihan. Kasi nagbase ka sa isang thumbnail, nagbase ka sa mga reaction, pero hindi mo binirify mismo doon sa Mabilis lang yung kapeso. Tumawag ka. Total, mahilig ka naman mag-Google. Bakit hindi ka pumunta sa directory ng sa Department of Justice? Makikita mo yun kung ano ang telephone number ng prosecutor sa DAET. Okay? Napakadaling solusyonan yung gusto mong mangyari. Pero hindi mo ginawa yun. Kasi alam mo kung bakit? Dahil nag-take advantage ka na yun ang gagawin mo para maglikom ng pondo. Di ba? Tama ako, hindi. Di ba? Hindi niya pwedeng gamitin ito. Palusot pa more. No permit public solicitation. Yes! Nagpapalusot. Di ba? Hindi niya pwede itong palusutan MBHR. Kasi madali lang yan. Yun ang proseso. Nag-aano ka, nagtatali-talinuhan ka, pero hindi mo alam ang gagawin mo? Para ma-verify mo kung talagang merong nakasampa sa'yo na hindi pa dumadarating yung sigmina mo, tumawag ka mismo doon sa Office of Prosecutor. Doon nila titignan kung talagang meron nakafile sa'yo. Nakafile sila doon and then they will provide you the name of the prosecutor. Kung saan nakafile yung iyong case. Kung ayaw mong pumunta doon. Ganun lang yun kasimple. Or, pwede ka rin pumunta doon. Kasi, naging trabaho ko yan kapeste. Kaya hindi mo ako pwedeng lokohin, hindi mo ako pwedeng turuan. Okay? Yung et al mo, ginawa mong etc. Ginamit mo pang, yung aking ginagamit mo pang, panlilin lang. Yung aking thumbnail, mga thumbnail namin dyan sa live mo. And that's clearly fraud yan. Kasi, ginamit mo ang isang bagay na hindi ka mo naman na-verify. So, nagbase ka sa thumbnail, nagbase ka doon sa sinabi ng mga reactors na alam mo naman na talaga yan naman talaga ang gagawin sa'yo na iriribat ka dahil sumusobra yung bunganga mo dahil ikaw ang nangunguna. Okay?
na ikaw yung nangunguna. Di ba? Kaya tignan natin sa NTC kung itatanong ko doon sa sa ano ko, si Yusek, kung yung paglilikom, yung sa anong proseso diyan sa NTC, National kasi sila ang ano niyan, may hawak niyan eh. Kasi multiple deposit yan eh, yung ginagawa nila eh. Multiple ano yan eh. Ha? Dapat nag-iingat ka. Nag-iingat ka dapat kasi ginamit mo yung mga content at ginamit mo yung mga content at ginamit mo yung mga thumbnail nang walang napangliliko mo ng pondo sa mga tao. And that's a fraud. Panlilin lang yan. Panluloko yan, kapiste. Kasi wala ka naman pinakita na kaso talaga sa'yo. Kahit sabihin natin meron. Pero ang ginagamit mo kasi dito sa pang-ano mo, pang susulisit mo, yung mga thumbnail namin. 'Di ba? Mali ka diyan. Dito pa lang, ano ka na naman? Ano ka na naman sa banga? Oh my God. Pwede palang i-report ito. Oh my God. Oh my God. Okay, let's get to the bottom line. I need the GCash number. Okay. Report. Oh my God. This is okay. Okay. Sige. Nasaan na yun? Ituloy natin. Diyos ko Lord! Diyos ko Lord! Mga pisti ka talagang yari ka dito, kapisti! Kilala ko kasi yung dating Yusek ng NTC. Yung Yusek ni, ni Gloria Macapagal Arroyo dati. O di kaya walang magbigay ng suporta. Well, di ba? Wala kaming pakialam dyan. Wait lang, may nireply na ako mga kapisot. Di ba? Ano sabi ni Marilyn Pablo? Case filed. Tapos sasabihin nyo, walang kaso. Oh? Case filed. Pero verify mo ba yun? Pumunta ka ba sa prosecutor's office? Tapos sasabihin nila, nagtatrabaho ba ako sa korte? Doon ba ako nagtrabaho? Di ba? Nako, paano kung di lang si Kapisot ang may kaso sa tropa nila? So, lahat susuportahan ni Malo? Ewan ko dyan. Huwag mo akong gawing reference, Kapiste, okay? Because you didn't even verify the case kung meron talagang nakafile sa'yo. And then, nag-advance solicitation ka pa, ginagamit mo ang GCash mo dyan. Hindi mo ba alam ang parusa niyan? Sa GCash at saka sa NTC? Pwedeng mag-file, sa NTC na ginagamit mo yung GCash mo para maglikom ng pera at ginagamit mo yung case, daw kuno na ginagamit mo yung thumbnail ko, na panglikom ng pera. Na parang sigurado kayo are using, fraud yun eh. Fraud, gumagamit ka ng material na hindi mo verify mismo sa prosecutors. Ano ka ba? Okay, accept reports related to scam numbers and works with law enforcement on such cases. Okay, pwede rin i-report daw sa Philippine National Police, sa may Cybercrime at National Bureau of Investigations. Kasi ginagamit mo yung mga, na reference mo. Okay? Masyado ka kasing atat. Report. Pwede kang i-report sa GCash yung pinaggagawa mo. Okay? Oh my God. Okay, antayin natin. Sino ba si Marilyn Pablo? Kasamahan nyo. Kasamahan ko? Hindi ko sila kamasamahan. Bakit? Sinabi ko na ba? Nag-declare na ba ako? Nakalingap ako? Di ba? Hindi. I'm not affiliated with Kalingap. I am only doing with my own. I'm not affiliated to Kalingap. Ginagawa ko lang to kusa. Because I want to pinilabas ko lang yung ebidensya. Okay? Yun lang ang ginawa ko. Financier daw, 'di ba? Yun lang ang sinabi ko.
Eh, di good for her, okay lang naman yun eh. Mayaman naman yata siya eh. Para meron siyang pinagtatrabahuan. Di ba? Right? Yun eh. Di ba? Oh. So now, ginagamit mo yon, ginagamit mo para para ano diyan, fraud yon. Kasi gumagamit ka ng mga bagay, ng mga material na bagay na pagsusulisit mo. Sana hindi mo pa lang na-verify. And then, sino ba yan? Si Marilyn Pablo, ha? Kasamahan nyo? No, I'm not. I'm not affiliated to Kalinga. Ha? I'm not. Hindi ko affiliated. Nasaan ang ano mo? Nasaan ang iyong, nasaan yung katibayan mo? Meron ka bang evidence na affiliated ako dyan? Wala. Wala kang mapapatunayan. Kasi hindi naman ako affiliated. Hindi naman ako nag-declare. 'Di ba? Sinabi ko ba? Wala. Ha? Parang ikaw, malaya ka din na nagre-reaction, pero nga lang, iba yung pagre-reaction mo. Ako malaya din ako. 'Di ba? Nagsabi si Yap. Yes. Kasi alam niyo kung bakit? Kilala ko kasi yung dating USEC diyan, ha. Kung kilala niyo yung USEC diyan, kilala ko yung USEC ng NTC at that time nung panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Okay? Kilala nyo yun. Kung i-search nyo kung sino yung USEC dati ng NTC noong panahon ni Gloria Macapagal. Ha? Okay? Pwede. Oh. Kung ikaw ay nagre-raise ng pera sa Facebook, sa WhatsApp, at another platform, pwedeng i-report. Okay? May simenting na ninang. Hayaan nyo lang. Bakit nyo pinoproblema yun? Gusto niya yun eh. Okay nga yun para may pinagagastusan siya, di ba? Oh. At least meron siyang pinagtatrabuhan niya yung isang tao. Oh. Okay? So, yung Philippine ito yun ah. NTC intensifies campaign versus online scam amid involving tactics. Ayun, tactics. Ginawa mong tactics para lang ikaw ay makalikom ng pondo. Kawawa yung mga OFW na napapaniwala mo dahil hindi mo yung verify. So ito, yung NTC ay online scam using GCash. Okay? Kasi hindi mo pa naman na-verify yung hindi mo pa naman na-verify yung kaso. Wala ka pang kopya. Hindi mo pinakitaan yung mga manunood mo. Hindi mo pa tinatawagan. Hindi mo pa tinatawagan at verify yung prosecutor's office kung talagang may na-file sa'yo. 'Di ba? Yan ang linaw-linaw dito, pwedeng i-report. If SIM cards or mobile number are being used for the scam, pwede sa NTC, National Telecommunication, NTC talaga, NTC accept reports related to scam numbers and work with law enforcement on such cases. Okay? Pwede. Report. Pwede i-report immediately. Report the GCash. Hindi ko masyadong i-detalye ito. Sabi ko sa'yo, kilala ko eh. Kilala ko. Pati asawa niya, kilala ko, prosecutor sa Makati, ang asawa niya. Okay? Ay, nako, nadagdagan na naman ang isang problema ni... akala niya kasi legal yung ginawa niya. Hindi niya alam na yung paggagamit niya ng mga thumbnail, paggagamit niya ng mga thumbnail at paggagamit niya ng mga reaction ay pwede niyang gamitin yun para mag-online solicit siya. Hindi mo pwedeng gamitin yun. Kasi pagdating sa korte, hindi naman nila i-entertain ka agad yung mo. Hindi mo naman nila pwedeng sabihin sa'yo na, ano ba, ang tatanong nila sa'yo dito, kapiste, bibigyan kita ng clue pagdating sa loob ng korte, kung yan ang gagamitin mong defense, hindi nila ibabalid yan. Hindi yan magme-merit kasi anong gagawin? Ang tatanong lang sila sa iyo, ang itatanong nila sa iyo, kapiste, tatanong nila sa iyo kung bakit, saan nag-umpisa. Yung pagtatapik nila sa iyo. Okay? Kung bakit ka itinatapik ng tao, kung bakit kanya itinatamlil. Yun ay una nilang tinitignan. Pero dito kasi maliwanag,
na ginagamit mo yung thumbnail namin, ginagamit mo yung content namin, at kinonfirm mo na may kaso ka. Ha? Ginawa mong reference na material yung thumbnail. And that is clearly a fraud. Okay? Panluloko yan. Dagdag na naman. Kasi ginagawa nyo kasi ako pasensya, hindi ako tanga. Mga tanga lang nag-sponsor niyan sa Kapiste, pansarili lang na, talaga, totoo yan. Basa muna tayo pala, yata yung Gcash pala. Wait lang, baka mag-scroll ako ng ganun may mga numbers na mag-mention dyan, na sila yon. Wait lang po mga kapisot Ano, mga kalingap? Prinsipe, Ano? alam ko nanonood kayo ngayon, di ba? Yun yung katotohanan. Imbes na hindi Yun yung katotohanan at maraming natatauhan pag naririnig nila sa akin yan. talaga? Walang masama na tumulong pero huwag yung angkinin yung tulong ng ibang tao. Para na lumabas na kayo yung... Pero ang masama dito, ginagamit mo kami para panglikom mo ng pera ng ano mo. Ha? Ginagamit mo kami para manlikom ka ng pondo na hindi mo verify yung kaso na nakasampa sa'yo. Yun ang problema mo. Yun ang malaking problema mo. Ang tanga mo kasi, ang bobo-bobo mo. Bakit mo kami gagamitin? Laban mo yan, di ba? Bakit mo ginamit para mag-materialize yung pagsusulisit mo dyan sa live mo? Ha? Kung hindi ka kasaksakan ng katangahan. Ha? Sige nga. Pwede na siguro yung mouse ko. Kasi yung chinarge ko yung mouse ko eh. Kasi naka-lowbat eh. Lowbat siya, lowbat. Yun. Diba? Yan kasi yung problema sa'yo. Ha? Yan na, connected na siya. Diba? Akala mo, lahat ng ginagawa mo ay lahat ng pera. Akala mo, tama yung ginagawa mo. Hindi mo alam na ikinapapahamak mo pala yung ginagawa mo. Kasi ginamit mo yung mga nag-refer ka, ginamit mo ang reference mo, ginamit mo ng reference mo yung thumbnail ni Bopil, thumbnail ng mga iba, yung reaction nila Bopil, kay Sangkay, at ako. So ito, you are presenting, ginagawa mo na ebidensya or material, you're using as a materials and yung aming mga thumbnail. Pagdating sa court, Kapiste, tatanong lang naman nila, bakit ba nangyari ito? Ano bang pinagmulan nito? Bakit ka ba binabanatan, Kapiste? Syempre, natural. Sasabihin ko, ikaw ang nanguna sa akin. Ikaw ang sumugod sa akin. At panay ang atake mo sa akin sa Facebook. At yun ang ginagawa mo. Tapos inaatake mo at saka ikaw din ay inano mo rin ako, tinapik mo rin ako sa sa iyong YouTube. At hindi mo yun matatakasan, Kapiste, dahil may reaction ako sa iyo doon. Recorded lahat yun. Ganon yun, Kapiste. Huwag ka masyadong nagmamagaling. Kasi mga ganitong bagay, dapat nag-iingat ka. Pero mo, gumamit ka ng material at yung namin ang ginamit mo, pinatunayan mo lang na ikaw ay nanlilinlang. Ginamit mo ito para mag-materialize yung pangungulekta mo. Itong mga uto-uto naman, abay naniwala. Diba? Kapiste, maliwanag dito ang fraud. Maliwanag ang fraud dito dahil ginamit mong material yung aming mga thumbnail, yung mga ilang tao yun. Diba? Hindi mo alam yun? Masyado kang nagmamagaling. Hindi ka na nga nakakatulog, lalong nawawala na yung mata mo. Diba? Huwag kang masyadong masyado kang nagmamagaling. You are acting, You're trying to be smart, but you're not smart. Hindi ka matalino. Kasi tignan mo, yung ginamit mo lang, yung aming thumbnail, si Bopil, si Sangkay, yung mga iba pang pinakita mo, hindi mo na yun maaano pa kasi nandito na sa aking live. Ginamit na ipinakita ko na ginamit mo yung aming mga thumbnail para ipang solicit. Na hindi ka kumuha, na hindi mo tinawagan, hindi ka pumunta mismo doon sa prosecutor's office para i-verify kung talagang meron kang kaso bago ka nag-solicit. Bagkos ginamit mo yung aming mga thumbnail, mga rebuttal nila sa iyo, para yun ang pangsusulisit mo. At maliwanag yun, fraud. Fraud.
Ha? Fraud ka. Good night, Manang Alberta. Oliver China, hello. Di ba? Oh, sige, tuloy natin. Nakakatulong. Yan yung pangit sa lahat. Hindi, mas pangit yung ginawa mo kasi ginamit mo kami para ipang-solicit sa mga ano mo, sa mga legal fees mo kano. Bakit mo kami ginamit? Ha? Have a good night na paghalata na mukhang pera. Di ba? Ginamit mo kami kapeso para lang ano, ipang-solicit mo dyan sa live mo. Wow, magkano ang kinita mo dito? Ha? Pwede namin ikaw i-report. Ha? Pwede ka namin i-report kasi gumamit ka ng isang bagay na hindi naman yon ang verified. Ha? Hindi lehitimo. Okay? Ito lang yung mga sa YouTube lang ito. It's a battle. Battle of YouTuber to. Ha? Yung battle of YouTuber ang nangyari dito. Nagre-rebat lang kami sa'yo. Okay? Ha? Sumasagot lang kami sa'yo sa pangbabalahura mo. Ha? Sa pagtatag mo. Nananahimik yung tao, pinapakialaman mo. Ganun yun. Tagal na. Kasi ang gusto nyo lang is papuri, kasikatan, at kayamanan. Ayun ang ginagawa Diba? ko. Which is yung ginagawa mo. Huwag mong i-ano mo, huwag mong ipahid sa iba o sabihin sa iba yung ginagawa mo. Dahil yung ginagawa mo. Kasi hindi ka yumaman kung hindi ka napadpad sa kalingap. Kahit anong gawin mo, kapiste, no matter what, wala ka ngayon. Katulad ka rin dyan sa biyansi mo. Ha? Na walang-wala ka kung hindi ka napadpad sa kalingap. Ngayon, dahil nakita mo dito na malaki ang kikitain mo, ginamit mo kami parang pang-solicit mo na hindi ka pumunta sa prosecutor office at tumawag, ang daling gawin yun. Ha? Pamilyar ako sa lahat yan, kapeste. Ha? Kahit mga sa mga drug enforcer pa ka dati. Ha? Doon sa SWAT eh. Ha? Yung mga ano doon. Ha? Nakakatrabaho ko lahat mga yan. Ha? Sumasama pa ako sa entrapment. Kaya hindi mo ako pwedeng lukuhin, pati pagsaserve ng warrant. Ha? Pagsaserve ng mga levies. Paggagarnish ng mga ano. Ha? Kaya hindi mo ako pwedeng lukuhin. Mapa-immigration, law, POA, lahat yan. Ha? Uma-attend ako ng hearing dyan. Loko ka, ha? Loko-loko ka. Good morning po lahat ng watching replay na lang host. Masyado bang malakas yung boses ko? Ha? Para gutom. Yes! Oy, mukhang may nag-ano ulit. Oh. 5,744. Yun o. Yan. 5,744. Okay. Anuhin natin. Wait. We need to pause that. Okay? So, yan ha. Nakita nyo ulit ha. May nag-deposit ulit sa kanya. 5,744. So, this is US dollar or euro. O, ito ha. Ito na yung mga prueba ha. Ito yung mga proof, ebidensya, yung panggagamit niya sa amin na pagsusulisit. Ha? Fraud. Na pagsusulisit sa live niya. Okay? Natuto yan pag maranasan ng harap sa husgado. Di ba? Ito ang ebidensya. Dahil sa pagpapakita niya yung aking thumbnail at pagkukumpirm niya na mayroon siyang kaso base sa pinakita niyang thumbnail ko, na ginawa kong thumbnail. Kaya ngayon, meron na naman siyang na-fraud. Meron siyang nalinlang na naman at nagpadala sa kanya. Dito malinaw na malinaw. Ha? Hindi ka pwedeng tumanggi dito, kapeste. Ha? Huwag mo kaming gamitin sa kalukuhan mo. Ha? Kumuha ka ng kopya doon sa prosecutors. Kumuha ka ng verified. Ipakita mo sa amin kung anong docket number yon. Ha? At yun ang i-ano mo dyan sa live mo. Huwag kami. Huwag mo kaming gamitin. Ha? Ginagamit mo kami. Ha? Ilang tao ang ginamit mo dyan? Ha? Ilan? Ilang kami na ginamit mo? Tingnan mo ang ginagawa mo. Pambihira ka naman. Hindi ka hindi ka lang nag-isip, hindi ka nanginig, hindi ka lang nagdalawang isip. Na ginamit mo kami para lang pansulisit mo. Hindi ka na makakatanggi, kapiste. Hindi ka na makakatanggi dahil, okay, copy natin yan, yung ano niya, at ilagay na, ipipress ko na yan, yung kanyang, ipipress ko na yan. Wala na. Andyan na yung ano mo. Press na. Ha?
Clearly money laundering using GCash. 'Di ba? Yan. Ha? Yan na. Ito na pala ang ngayon na malakas nga, ito na pala ang bagong estratehiya, bagong mong racket, ha? Gumagamit ka ng mga iba-ibang tao, yun ang gagamitin mong material, ha? Materials sa live mo para lang ikaw ay makapagsulisit. Maliwanag ito. Di ba? Hindi, mali ito kasi ginamit niya kami. Ulit. Ginamit niya kami, grabe ka talaga, matindi ka talaga. Screenshot na nga natin, padala natin kay sir. Total, kilala ko naman yung ano eh. Ay, ang gaganda. Kasi pag nililipat yung camera, namamatay, nawawala. Namamatay. Hagod ang buhok niya, masaya. Wait lang ha. Kanina po tayo nag-last. Okay, maglilista muna ako mga kapisot ha. Sa 500 pesos kay? Pambihira, nililista niya. Nililista niya. Pambihira, sige. Ano ka pa? Anin mo. Okay, nandito na lahat yung timestamp mo sa akin, kapisti. Yari ka ngayon. Pati na Gloria Gayos. Wait lang, maglilista muna ako mga kapisot. Yan. Naglilista siya. Nililista niya lahat yung mga nakukuha niya. Wow, ha? Ano ta? Ginawa po pang tindahan? Ginawa mo pa kaming paninda mo para lang makalikom ka ng pondo? Ha? Ginawa mo pa kaming tindahan para makalikom ka ng pondo? Wow, ha? Ginawa mo kaming paninda? Yung 0075, maraming salamat kay Gloria Gayos. May nag-send po ng 200, may nag-send po ng 100, may nag-send po ng 200, at may nag-send din po ng 50 pesos. Maraming salamat. Confirm, kapeste! Bingo! Ito, swak ka na dito. Okay. Ayan, sino dito si 200 pesos? Ayan, pakilagay po ng ano ha, ng inyong pinaka-code. Yung code natin is yung last 4 digit para mapasalamatan ko po kayo. GCash boy, ginawa mo, my God, nagagamit na ngayon ang GCash sa pag-aano na ng mga OFW. Anak ko nakamaliwanag, nag-online solicit. Hindi online ginamit niya yung aming para siya ay makapaglinlang. Maliwanag yung ginawa niya eh. Sana naglikom ka na lang, wag mo na kaming ginamit pa. Mas malinis, mas ano ka pa sana, 'di ba? Maano ka sana doon, ha? Kaso nga lang ginamit mo kami. Diba para ka makalikom ng pondo eh. Ay, mali. Tama ba? Kakamali na siya. Pagkamali ako sa pag-encode ng cellphone number eh. Ayan, sino po nag-send ng 200 pesos? Maraming salamat po. Tapos meron pa dito, may nag-send ng 100 pesos. Thank you po. Sulat ko lamang po yung number. Sinusulat niya yung number para ite-text niya para lalo manghingi ng pera. Kayo ang ginawang pang-prot. Yes, material niya, ginawit niya kaming material. Material niya para mag-prosper yung pagsusulisit niya. Di pa, bilisan mo magsulat. Ayan. Ano pa? Ko ng 100 pesos. Nililista niya, ginawa na niya paninda yung ano namin dito. Yung mga transaction, ginawa niya kaming paninda. Could you guys imagine that? This is fraud talaga ito. Kasi ginamit niya yung ano namin, yung content ni Bopil, yung kay Sangkay, yung sila ano pa, sila KSM yata yun, KSM at saka si Papa Cider, parang ganun eh. Tapos sila Mel, si Kuya Mel. Ang dami mong ginamit Abay mananawagan na ako sa inyo. Ano na, Madam Bopil, anong gagawin natin dito? Ha? Kasi tayo ang pinang-solicit niya eh. Baka mag-file tayo ng complaint doon sa NTC. Ha? Sa NTC. Kasi at saka sa Cyber Division ng NBI. Di ba? Ayan, sino po sila? Maraming salamat po sa inyo. Pakilagay naman po ng inyong yung last digit number, 4 last digit number ng inyong cellphone number na ginamit po sa pag-send ng GCash. May nag-send po rin ng 200 pesos. Wow. 200 pesos. Ayan, may nag-send din po ng 200 pesos. Maraming salamat po.
Wala, sige, ilista mo lang. Paki-comment po ha, babalikan ko bago ako. Ayos yan ah. Ang laki ng na-solicit mo dahil doon sa pinakita mo sa ano ko ah. Yung ginamit mo yung thumbnail ko ah. Ayos ka. Ayos ka. Talagang kasi yung paggamit niya noon, kinonform niya yun eh. Para mag-materialize yung kanyang pagsusulisit. Hindi niya alam na ano, ito pala. Ito pala yung Gcash mo. Buti na lang nakapin dito. Pin natin. Wait, picturean natin. Okay. Ano natin kung malinaw. Yan. Ayan na. Topic ni Kuya Bal kanina tungkol sa pagsusilpawal daw. Okay? Sige. Kung magpunta sa pinakatulo. Tapos may nag-send na naman ng 50 pesos. Oh, wow! Tignan mo, imbis na ibabudget na nila yan yung 50 pesos, inano mo pa? Ha? Pinatos mo pa? Ha? Dahil sa paggagamit ng mga thumbnail, mga topic dyan. O ngayon, nakamagkano ka kapeso doon sa paggagamit mo ng thumbnail na yon sa akin? Nakamagkano ka kapeso? Maraming salamat po. From Maribank po ito, Maribank. Ilagay ko, Maribank. Kasi pa. Maribank. Tapos yung last 4 digit po ng inyong account. Yan, sige. Ay, mali. Oh, nagkakamali na siya. Medyo ninenervyos siya sa pagsusulat. Ayan, maraming salamat po sa nag-Gcash ng 50 pesos. Maraming salamat po. Ito po ang Hindi ka nahihiya, pati 50 pesos? Ha? Tingnan mo kung ano ka. Imbes na malay mo, yung pinadala sa yung 50 pesos, yun na lang ang laman ng kanyang ano. Tapos kinuha mo pa? Ay malupit ka. Ha? Dito mo makikita talaga na ikaw talagang may ano ka. Mekos. Mekos. Napunta na sa mekos. Yes! ginamit nyo kay Maribank. Ayan. So dito po tayo nag-last. Ayan, sa Maribank po. Maraming salamat po. So ito po yung last natin kay Gloria Gayos. Okay, pinapakita niya. Screenshot again. Siyempre, kailangan natin ng para maipadala natin ng maayos yung ating yung paggagamit niya sa atin. Tapos ito po yung bago, 200, 100, 250. Ayan, maraming salamat po. Kung sino man po kayo, i-comment naman po dyan ang Gusto niyang ipa-comment para yung code, para mabasa ko po dito, may lagay ko kung sino po kayo. At kung ano ang pangalan. Thank you po. Okay, magbabasa po ako pababa ha, para makita ko yung mga numero nyo. Okay, basa tayo. Hindi naman siguro ito nag-pop up para may umano. Ano sabi ni Superlan niya? Sorry, yun, naku patay. Nag-pop up na nga. Hindi ko pa nabanggit yung kay Superlan niya yun. Sorry daw. Ano, pakitranslate ng nawala bigla. Naku, patay tayo niyan. Superlania? Superlania, Water Lily, si Manilyn, Noblesa Traidor sa'yo kapeso, sabi ikaw kapeso, nagsabi na mukhang pera si Duklat at gumagawa ka daw ng kwento laban kay Redsen, binasa ni Duklat. Water Lily, viewer ko to si Water Lily ha. Okay, sabi ni Sangkay, yung pics na ginamit sa thumbnail 3 years ago pa daw yun. Okay. Dahil sa'yo, kapeso, naging negosyante ako. Ngayon, may mga business partner na ako sa iba't ibang bansa. Tingnan natin. Inaaway nila si Water Lily dito. Okay, tignan natin yung mga komento dito. Meron siyang pinasa na Superlania. Okay, inaaway nila si Water Lily. Okay. Ang tiyaga mo Water Lily punta ka. Tuloy natin. Sabi ni Water Lily, bakit galit sa'yo si Dr. Love Kabisot? Yatay. Kayan ang maging Liz, Kangani. Ay, ito parang ganito yung comment ni Kayan eh. Ano ba sinasabi no? Wala, nagpapagad eh. Yatay. Sana wala pong nakasama doon na may number. Para mapasalamatan ko po kayo yung pangalan nyo. No. Ang bahay ni Kapeso, pinag-ipunan nila yan dahil sa alkansya niya. Buti pa kasi Ninang Malo, alam niya eh. Tapos si Prinsipe. Ninang Malo daw niya. Ito pala. Buti pa si galing daw sa alkansya niya. Kau naman, makakaipon ka ba kung hindi dahil sa pagpunta mo doon? Kau naman. Nagmamalinis na naman. Yes, wag kang sumugot doon. Sasabihin niya na ang bahay daw namin galing din sa kanila. Hindi dapat kayo nag-ribbon cutting ito. Ha? Hindi ba alam na bawat yan? Bawat poste?
Dugot pawis namin mag-asawa yan. Oh, talaga? Dugos pawis? Paano? Paano nagkaroon ka ng dugot pawis? Samantalang ang liit ng kwarto mo doon, kung hindi ka pa nga inipis, hindi ka ililipat ng mga sponsors na kilala yun ni Marilyn Chang eh. Sila, Sir Wood, W. Dugot pawis, paano? Eh wala naman kayong mga trabaho that time. Dugot pawis nyo na na binabantayan nyo yung mga binabantayan nyo yung mga nagpapalipat kay Kuya Bal at saka kay Rab. Tapos mini-message nyo. Di ba ganun yung ginagawa nyo dati? Ay bay, instant naman yata kayo nagkapera, eh wala namang katrabaho that time. Di ba? O nga, dagot pawis nyo na pagbabantay ng mga magbabantay ng mga sponsors, ha? At pagko-content, at pagme-message, dugot pawis, oh my God. Eh, akala mo naman, hindi namin alam, my God, huwag kang kung may alam mo, kung may trabaho ka that time, na hindi lang pagre-reactor, ha? Nung pinatayaw mo yan, nandiyan ka pa sa Kalingat, kumikita na ka ng malaki. Kasi pag yun ang sasabihin mo, pagdating sa korte, dahil sa pambabalahura mo, dahil i-raise nila yung kung paano ka umangat, ha? Papalabisin nila yan. Okay? Hahanapin nila lahat sa'yo yung mga transaksyon. Okay? Pwede nilang kung ayaw mo, pwede lang ipapasugpi na nila. Kagaya lang yan, investment na yan. Sugpi na lang ang katapat mo dyan. Ha? Akala mo makakapagtago ka? Sinungaling talaga to. Yata, para i-claim nyo. Patunayan mo na sa inyo yan. Itong bahay na to, prinsipe. Oh! Ha? Ang sabi niya, nakakapagpabahay ka dahil sa pagpasok mo sa Kalingap. Dahil kung hindi ka pumasok sa Kalingap, hindi ka makakilala, hindi ka magkakaroon ng sponsor. Hindi ba totoo? Ha? Ano bang trabaho mo dati? Ha? Galing ka ba sa Amerika? Galing ka ba sa Galing ka ba sa ano ba ang negosyo mo dati? May negosyo ka ba dati? 'Di ba wala? Uy, baka meron ka naman big time na business at that time kaya naipatayo mo. Ha? Pakita mo. Maglabang ka na, pakita mo rin ang ebidensya mo. Kasi dito, marami ang nagsasabi na dahil, marami akong nakausap na nagbigay sa'yo, na nag-sponsor sa inyong mag-asawa. Ha? Nagkaroon pa nga ng dati, di ba? Si Kuya Bal ang umayos doon sa, sa matinding issue nyo sa sponsors. I dare you, prinsipe. Patunayan mo sa inyo to. Nagaling sa Kalingap to. Oo nga, galing nga. Kasi kung hindi ka pumasok sa Kalingap, wala yan. Okay? Ang sinasabi niya, kung hindi ka pumasok sa Kalingap, hindi ka nagpunta doon, hindi ka makakabuhay, hindi ka rin makikilala, at hindi mo rin makikilala yung mga sponsors, at hindi ka rin kumita ng malaki sa kaka-content. Hanggang ngayon. O yan, ginagawa mo na naman dahil sa paggagamit mo ng Kalingap, kaya meron kang nagbibigay sa'yo. Kaya nakakalikom ka ng pondo. O, yun. Pinaghirapan namin mag-asawa to. Saan? Huwag kang mga akin na hindi sa inyo. Paano sa paraan na pinaghirapan nyo? Elaborate. I want to know kung paano nyo pinaghirapan. Paano nga nyo pinaghirapan? Paano nga nyo napaghirapan? Paano nga? Labas ebidensya, paano? Ano ang ebidensya nyo? Meron ba kayong trabaho at that time? Ano ba ang negosyo nyo na bakit nakapag-raise kayo kaagad ng pondong ganyan? Kasi kung mga simpleng mga negosyo lang, yung mga pa-plastic-plastic, mga tinda-tindahan, hindi kayo makakapag-raise ng ganyan kalaking pera, kapeso. Ha? Ikaw naman, nagmamalisdis ka naman, ang dami nyo nang nagsalita na kung saan galing yung mga nyo Kambihira ka talaga Ha? Paano ka para i-break mo yung claims ng Kalinga, ipakita mo yung mga pakita mo yung mga bank statement mo. Kasi pagdating ng korte yan, tatanong nila yan. Sisirain ang kredibilidad mo. Ayan ang isa nilang gagamitin. Laban sa'yo. Mapapahiya ka talaga. Kasi at that time, wala kayong trabaho dahil pandemic. At yung mismong statement ng asawa mo at saka yung statement mo doon kay Labina, ay yun na lang sapat na. Baka nga kaya di pa mapabayan si Andrea, wala pa nag-sponsor para sa bahay. Di maraming gustong tumulong, mga kapisot, no? Pero anong nangyari kasi dito, anim mo naman yung pabahay kung na-stress lang yung bata. Kasi syempre lalo pag may pabahay yan, may tutok ng camera niyan, di ba? Talaga, paano naman na-stress na bata? Kaya na-stress yung bata dahil nakikialam kayo, nananahimik yung bata, nakikialam kayo. Kayo ang nagpalaki dyan, nag-post-post kayo. Imbis na walang issue, ginawa nyo ng issue. Kung hindi naman kayo talagang, kayo ang may sira ang tuktok. Ha?
Yung dami account, pinakialam at pinatulan nyo. Kung hindi naman kayo saksakan talaga ng kasupangan at kaanuhan. Ha? Walang issue, di ba? Oh, sinong nagpa-issue? Di ba kayo? Oh, hindi naman naka-turn off pa nga yung comment section ni Kalinga Prab eh. Pero dahil sa kawalang yan nyo, dahil sa pakikialam nyo, dahil gusto nyong pasukin at butasan si Kalinga Prab, nag-post kayo sa ano nyo. Sino ngayon ang nanggugulo at sino ngayon ang nai-stress? Hindi kayo. Di ba? Wala ka talagang utak. Kailan noon ka pa, wala ka talagang utak. Lagi nila sasabihin na yung daw kikitain nun, para daw sa pabahay. Sige, yatay. Ibigay mo yung mga nalikom mo ngayon. Ibigay mo yung mga nalikom mo ngayon. Ayoko makita talaga, masyadong mayabang yung itsura niya. Ibigay mo yung mga nalikom mo. Oh, yes, sila ang nagpapa-stress. Oh, kayong nagpapa-stress, nananahimik eh. Alam nyo na ganyan yung sitwasyon ng bata, pero hindi nyo pinatawad. Di ba? Sabi ni Marcos Boban, pahiya dyan ang prinsipe nyo, mga kalanghap, dahil yan ang buong katotohanan. Hehe. Sir Kapiso, sabi ni prinsipe sa live niya, kahit bahay mo daw galing sa kalingap, kasi dahil sa kalingap, nakapagtayo ka ng bahay. Lahat na lang inangkin. Magpakita ka mo siya ng dokumento. Yes! May dokumento. Hindi mo kailangan ng dokumento. Kasi, nung time na yon ay talaga naman, alam mo, kapeste, kahit anong sabihin mo, hindi kailangan ng dokumento. Kasi at that time, maliwanag, malinaw na at that time, nasa maliit lang kayong kwarto. Ha, dahil na inipis kayo, nilipat ni sir. Ayaw ko na lang siyang banggitin, yung si sir kasi hindi na siya active sa YT, okay? So, hindi ko na lang anuhin. Kinuhanan kayo ng apartment. Okay? Kilala yon ni Marilyn Chang. Binanggit niya yan sa kanyang live nung kailan yun. Ha? Kasi kami ni Ramuyo makakakilala yung isang ano. Ha? At doon, wala kayong negosyo. Wala kayong ibang pinagkakitaan. Okay? Ang pinagkakitaan nyo lang yung pagre-reaction, yung pagbabantay ng mga sponsors, pagkukontak ng mga sponsors. Huwag kang mag-deny, nandito pa sa mga cellphone ko nakakausap sila. Oh. Ikaw, ang lakas nga ng loob mo, hindi ka nahihiya eh. Eh marami naman ang nakakaalam. Ang naniniwala lang sa'yo, yung mga taong dyan na nanonood sa'yo. Pero ilan lang naman yan eh. O kagaya ngayon, ha? Ginamit mo kami para makaano ka ng pera. Ha? Para makalikom ka ng pera. Ginamit mo pa kami? Ha? Dito na lang, maliwanag talaga ang iyong maliwanag talaga dito, ang panlilin lang mo ng tao. Ha? Wala ka na ba talagang maisip na hindi ka ba pwedeng lumaban ng patas? Ha? Puro na lang panglalamang ang ginagawa mo? Yung pwedeng saan ka nagkita na aangkinin mo yung isang bagay na wala kang may pakitang proof na sa'yo galing. Ay, meron. Kasi wala naman kayo dati. Paano nga kayo nagkaroon ng bahay? Paano nga nyo nakita yan? Paano nga nyo nakuha yung bahay na yan? Saan ka ba dati? Saan ba ang pinagtatrabahuan mo dati? Ha? Di ba nagre-reaction ka sa kalingap? Sumasayaw ka pa nga para kang tukmol eh. Patago-tago pa eh. Nag-e-entry ka pa eh. Wala ka naman trabaho. That time. Ha? Wala ka pa naman negosyo that time. Sige nga, kahit ano pang mo dyan, wala talaga. Di ba? Uy, nako. Ano pa? Sasabihin niya? Galing yun. Sige nga, asan yung proof mo? Meron. Ang proof, maraming magpapatunay. Okay? Maraming magpapatunay. Kasi pagdating sa loob ng kortehan, tatanungin nila yon. Okay? Dedestroyin nila yon, sisirain nila ang kredibilidad mo. Diba? Ayan. Wala kayong trabaho pareho. Okay? Kahit pa may trabaho kayo pareho, hindi kayo makakabili ng ganyan. Alam ko ang sweldohan sa Pilipinas dahil nag-payroll din ako dyan. Nag-content ako sa inyo. Bakit hindi ba ako nagbigay sa inyo? Diyan sa landing pads nyo? Diyan sa mga pabahay nyo? Hindi ba ako nagbigay? Sa pampagamot niyo? Magkano? Magkano ang binigay mo? Pero ang kinikita mo malaki, di ba? Sabi naka 200,000, mga ganun yung kinikita mo dati, pero pa yung natatanggap mo sa mga sponsors. Sabihin mo, saan ka kumita? Ang tanong, saan ka kumita? Ay, di ba sa Kalinga? Mag-asawa. Tumigil ka nga. Tingnan nga natin yung mga pinagsasabi pa niya dito. Ayaw ko na yan sa pagmumukha niya. Kinuha ko lang yung mga importantang impormasyon kasi yun ang papasok ko sa NTC. Para yan. Ito yung 304. Nandito pala yung 304. Wait lang. Ito to. Sinasabihan niya akong Ito. Hindi ako inggit kasi di ako
Kasi dito ako sa Amerika, Christy Limos. Yata, sabi ni Kayen. Andiyan ka sa Amerika, hindi ka nag-English. Kasi ang alam ko sa, parang si Marilyn Pablo, Inglesera yun eh. Pero nagbabasa sa, sa Google. Oo, talaga, nakita mo, nagbasa ako sa Google. Ikaw nga ito yung thumbnail ko sa kanya, oh. Yan yung thumbnail ko sa kanya. Tingnan nyo kung gaano kalalaki. Yan yung thumbnail ko sa kanya, oh. Kita nyo? May tinga pa yan, di pa nag-toothbrush yan. Diba? Yan, oh. Oo, Trixico D. Trixico D Ali. Diba? Yan, si Kapisti. Tingnan nyo, yan yung thumbnail ko, oh. Kita nyo yan? Diba? Tama, kung hindi siya tinanggap. Tingnan niyo, yan yung thumbnail ko. Diba? Sabi niya gano'n. Puro Google, nagbabasa Google. Ikaw nga eh. Puro ka Google pero hindi mo pinag-anuhan. Pero hindi ka nag-aksya ng panahon para i-Google kung anong ibig sabihin ng et al. Ginawa mo pang et cetera. Ha? Ayoko nga, hindi ko nga matagalan to eh. Yung itsura niya eh. Ano ba, kapiste? Kapiste ka talaga, at least kami, hindi kami, nabata kami, yan, tignan nyo mabuti yung kanyang kaipin. Alam mo, nabata kami kapiste, hindi kami nagugutom. Ha? Marami kaming pagkain. Sabi ni Kimi DLSU, hello Kapisot, hello Kapesotops, new subscriber and new supporter mo. Employee ako ni Sir Theodore Andrew Wilhelm. Sino po yun? Tignan mo. Sabi ni Kimi DLSU. Hello Kapesotops, new subscriber and new supporter mo. Employee po ako ni Sir Theodore Andrew Wilhelm. Sino po yun? Ano ba? Meron kayong law firm? Law firm po ba yan or what? Sabi ni Kimi DLSU. Bagong subscriber natin, bagong supporter din. Empleyado siya ni Sir Theodore Andrew Wilhelm. Sino yun? Kung kilala yun. May law firm po ba kayo? Every cent is counting. Tama, Antonio Santillan. American ditong Di ba mahilig kang magsabi ng Google? Ba't mo tinatanong? Hindi mo siya kilala? I-Google mo para malaman mo. Di ba, ano ka naman, ha? Lagi ka naman English ka ng English. Diba? English ka na, salita ka ng salita ng ito. Tingnan natin ulit yung yung timestamp niyang kay Bopil. Timestamp ni Bopil. Pakita natin para meron tayong prueba. Lang natin yun. Ginamit niya kami para pang solicit niya. Okay? Malinaw dito na kami ang ginamit niya para pang solicit niya na hindi niya binirepay muna na para mag-solicit. Yan. Kami ang ginamit niya po mga kapatid. So ito papakita lang natin kung ano yung mga time stamp niya. Kaya yung binanggit niya kay Bopil, nandito po yun eh. Nasa 8. Ginamit niya kami para pang solicit niya, para ma-confirm. Dito 14, dito. Ulitin natin Ito po. Ito po. Una, si Bopil yung binanggit niya. Si Bopil, tapos ito. Ito, si Bopil. Yan ginamit niya si Bopil to. Meron siyang mga binanggit ditong pangalan eh. Nawala ng angas. Ayan ano nakalagay dyan? Kapeste. Ayan kapeste. Nawala ang angas. Si Bopil. Ni Boy, angas. Ano nakalagay doon? Ay, atay. Ano nakalagay doon? Kapeste. Si Bopil, ginamit niya si Bopil. Tama lang na maliwanagan ang lahat para di malinlang ang karamihan, sayang ang pagkakataon. Sabi ni Kapiste, bawal daw yung ginawa ni Kuya Bal na may pinakita daw Kuya Bal na meron siyang kapit. Bahala sa buhay niya. Di yun i-allege niya yun. Ito. Wala pang sabi na hindi ko pwedeng gawin to. Yung mismo mga viewers ko na sabi niyan, kaya ako binaba yung Gcash ko. Yung mga viewers mo, nag-refer ka? Tapos sa amin, sinabi lang nila yun, pero hindi yun verified. So malinaw yung panlilin lang. Tingnan nyo mga importante pala itong mga to, dapat pala kasali itong mga to. Kaya daw niya binaba yung Gcash niya. So ayan 1410 ako. Statement to Nakita nyo lang kasi, no? Nakita nyo lang kasi. Yan So kinonfirm niya na talagang kaya niya ginawa yon dahil sinabi ng viewers niya, at saka yung ni Bopil, ako, si Sangkay, si Kuya Bel, marami.
Ginamit niya dito. Marami siyang ginamit na tao dito. So yun, ginamit niya kami para mang-solicit siya. Kami ang dahilan kung bakit sasabit yan dyan 1% kasi ang solicit na wala pang ang patawag. Yes! Hindi yun, Ate Bel. Ang malala dyan, ginamit niya kami na material niya para mag-solicit. So, yun ang pinakamali doon. Okay? Kinonfirm niya. Yun ang confirmation niya eh. Ginawa niyang confirmation yun para magpalipad at magpadala sa GCash. At inano niya dito. Pinakita niya ng husto dito kung magkano yung mga pinapadala at magkano yung mga linilikom niya. Nag-calculator pa nga dito eh. Ayan o, tingnan mo. Hindi niya ito matatakasan. O, ayan o. Ano niya matatakasan yan? O, pinakita niya yan. Gumamit pa nga siya ng calculator dito eh. Kung magkano lahat yung ginamit, yung naano niya eh. Magkano lahat yung nalikom niya eh. Gumagamit pa siya ng calculator dito, mga kapatid. Tapos binula pa niya yung mga ano niya. Na meron daw siyang mga sorpresa sa kanila. Ano kayang sorpresa yung mga yon, no? O, pati si Birador. Nabanggit niya dito si Birador. O. Di ba? Gumamit pa nga siya ng calculator dito. Nagka-calculator pa nga siya eh. Ba, yun niya, ito po ay napakaliwanag na fraud dahil gumamit siya ng tao para lang i-proof niya, i-confirm niya na meron siyang case na hindi po siya pumunta sa prosecutor's office at saka or tumawag man lang. Okay? Okay mga kapatid, so ngayon, yun lang po yung masishare ko sa inyo ngayon. At least, alam na natin kung ano ang gamit ng et al. At saka John Doe. Okay? John Doe et al. At saka John Doe. Okay, bye po mga kaibigan. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at ating pagtatambay sa aking live at pagla-like. Paki-share naman yung ating live natin. Ako'y nagpapasalamat ng lubos sa inyo mga kapatid. Thank you so much. Goodbye and good night. Thank you. Bye-bye.